Good evening muli. Nakabawi na ba kayo sa sakit kanina? Sa diniscuss ni Sir Matt na naka-ano? Gusto ko sanang umilag eh, hindi ako makailag. Puro sapul eh. Ba, bawat bawat ganun, puro sapul eh. Oo nga eh, ang dami, grabe. Grabe yun, Sir Matt. Talagang, no? Parang nakaka-guilty, no? Na pag wala kang disiplina. Naalala ko nga kami ng wife ko, minsan mag-grocery kami, ito lang yung bibilin namin. Nakalagay dun sa grocery, kasi may parking siya, may parking fee, 50 pesos. Para maka-free ka, kailangan mag-spend ka ng at least ganito kalaki. Parang 3,000 ba yun? Parang ganon. Minsan ang nabibili lang namin parang 2,000 dahil ito lang naman kailangan namin. So ang gagawin namin kahit hindi namin kailangan, bibili pa kami para lang maka-free kami doon sa 50 pesos na parking. So nare-realize namin yun na, oo nga no, emotional. Bakit hindi na lang natin bayaran kaysa bumili ka pa ng another parang gantong price para lang makalibre for 50 pesos, di ba? So ganon. Kaya sapul na sapul. Minsan bibili ka ng gamit, tapos hindi mo naman pala kailangan. So, yun nga, malalagay lang doon. But anyway, salamat sa Panginoon for reminding us that discipline matters, no, sa lahat ng oras. At inihahanda tayo nito para sa future, even sa ating health. No, kapag hindi tayo nagdidisiplina sa ating health, yung ating katawan in the future, sisingilin din tayo nito. No? Hindi lang dun sa spending, hindi lang dun sa financial, even our health. Kapag hindi natin na-disiplina yung ating sarili, yung ating katawan, sisingilin tayo nito bandang huli. Thank you at patuloy kang pagpalain ng Panginoon. At ngayong gabi, ang ating topic is you cannot share your body without affecting your soul. Intimacy is a spiritual bond, not a physical act. This is the last topic for the month of July. May mga single pa ba dito? Mag-nobyo-nobya? Ayan sila mga single. Kayong dalawa ay mag-asawa na. Bye? Wow. Yeah, tama, para sa inyo to. Welcome sa inyo sa gabing ito. So, yeah. You cannot share your body without affecting your soul. Kasi, isa sa mga biggest lie or problem ng ating panahon ngayon, they look at sex as casual. No? Yung sex. Tinitingnan nila to as a casual thing na para bagang, nasa modern world na tayo eh. No? Hindi ganon. Minsan sinasabi natin, it's just a sex. But you know, the Bible, God did not design sex as to be just a physical. It is a communion. No, meron niyang intimacy, meron niyang emotional attachment. And also, nakakaapekto din ito sa ating spirituality, yung sex, no? Hindi lang siya parang just physical, no, hindi. Meron itong emotional attachment. That is why some in the relationship, even if it is wrong, hindi sila kagad makawala doon. Kasi nagkakaroon na ng emotional attachment. Even the feeling, no, is just purely lust. Hindi sa kagad sila makaalis doon. Kahit mali yun. At kung minsan, hinahanap-hanap nila. Why? Because there is emotional attachment. That's why some people struggle to let go. No, yung minsan toxic na yung relationship, unhealthy yung relationship, merong betrayal, may abuse, pero hindi kagad sila makaalis doon.
Kasi meron ng emotional attachment. Minsan, nagkakaroon pa ito ng pinaka-deeper, no, impact sa ating katawan. Kaya nga sa mga psychologists, yung mga nag-aaral ng mga abuses, yung pain, yung trauma about sex, about their experiences, minsan napakahirap arukin o napakalalim na binibigyan ito pansin ng mga psychologist para lang mas maunawaan ng tao at mas makalaya siya sa ganong bagay. That is why yung sexual experiences, meron din itong tinatawag na kapag it's not within the umbrella of marriage, meron itong tinatawag na spiritual consequence. Kaya nga, babalikan natin yung mga past lessons natin nung nakaraan sa tinatawag na sexual experiences. Makikita natin na nagiging iba yung tingin ng tao sa kanyang sarili. Mapalalaki, mapababae, kapag meron siyang mga mali na mga sexual experiences, nag-iiba yung tingin niya sa sarili niya. Bumababa yung tingin niya sa sarili niya. Kaya minsan ang tingin niya sa sarili niya, napakarumi niya na. No? Napakarumi niya na. At kung minsan, iniya-act out niya ito sa iba't ibang kaparaanan for him to look good to others. No, that's why you cannot share your body without affecting your soul. Sabi sa 1 Corinthians, para sa ating scriptural background, do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? For it is said, the two will become one flesh, but whoever is united with the Lord is one with him in spirit. So nagiging one flesh, no? Kaya nga napakaganda din ng disenyo ng Diyos sa atin Sa pag-aasawa, tinatawag na tayo na pag naging mag-asawa na yung dalawang tao, tinatawag na sa iisa, no? So by December kakasal kayo. So by December December pa. Hindi kasi December din kami kinasal. Baka magkapareho yung ating anniversary, papamove ko. Joke lang. December din po kami kinasal. 1992, December 20. No? Pag naging mag-asawa na kayo, tinatawag na kayo ng iisang katawan. No? Yes, different person, pero iisa na kayo. Iisa na kayo sa harapan ng Panginoon. Both of you died together. Nagkakaroon na kayo ng bagong image. Ikaw, hindi ka na yung dati mo. Tatawagin ka ng si Mrs. ni ganito. Oo, papasahap ka na. Si Mr. naman, hindi porke walang natanggal, pero namamatay ka rin sa sarili mo kasi hindi ka na bachelor. Nagiging married ka na, nagiging husband ka na. Hindi ka na single. So sabi dyan, do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? Nagiging isa daw. Sa kasi sila noon sa Corinthians, sa Greece, meron sila tinatawag na Temple of Diana. Yung Temple of Diana, kapag yung person hindi magkaanak, pupunta siya doon sa temple na yon, may babayaran sila doon, female or male prostitutes, para gampanan yung responsibility nung iyong asawa para magkaanak kayo. That is the Temple of Diana, no? Sa Greece, sa Corinth. Kaya sabi ni Apostle Pablo, kapag nakipag-isa ka, nagiging isa kayo. Kahit sabihin mong binayaran mo lang sila para magkaanak ka, nagiging isa ka sa kanila. At mali yun. Hindi yun tama, sabi ni Apostle Pablo. Kaya, dahil nagiging isa kayo sa katawan, at kung kayo nakipag-isa sa Diyos, kaisa na kayo ng Diyos. Ibig sabihin, dapat lumakad kayo sa panuntunan ng Diyos. Hindi kayo lumalakad sa panuntunan ng mundo. Sa panuntunan ng Diyos. Kung hindi pa kayo nagkakaanak, then
Hintayin ninyo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Huwag niyo siyang pangunahan. Okay? Parang yun yung gustong sabihin ni Apostle Pablo. So ano yung pinaka dapat nating tandaan? Your body may leave the relationship, but your soul often stays attached. No? That is why God protects intimacy through covenant. No? Kung minsan, may mga tao tayong maririnig, nakaalis na sila, nakalaya na sila sa mga, halimbawa sa past relationship, yung mali, nakaalis na sila doon, namatay na yung isa. Pero yung naiwan, naaalala niya pa rin yung mga experience niya doon. That's why sabi niya, your body may leave the relationship, but your soul often stay attached. Yung kaluluwa mo. No? Yung tao kasi, meron tayong tatlo, no, na yung tao, tatlong layer siya. Yung tinatawag nating body. Your soul, yung konsensya mo, and then your spirit. Nung magkasala ang tao, sa Genesis chapter 3, nung magkasala ang tao, sabi ng Panginoon, kapag ginawa mo yan, mamamatay ka. Nung magkasala ang tao, namatay tayo. Namatay yung tao. Namatay spiritually. Yes, buhay siya, physical, body, and soul. Yung soul, ito yung ating konsensya. Nagtuturo sa atin ng dapat. No? But the spirit, ito yung naglilid sa atin para tayo makalapit sa Panginoon Diyos ng tama. No? Mamaya maan natin, no? Gusto ko lang bigyan ng pansin. Tayo ay body, ito yung ating covering. Soul, ito yung ating konsensya. And then the spirit. Yung spirit, nung mamatay si Kristo at sino mang sa krus ng Kalbaryo, nabuhay siya magmuli, sino man tumanggap sa Kanya, ibinigay natin ang ating buhay, God revive our spirit. Kaya sino man tumanggap kay Kristo, yung Holy Spirit ibinabalik sa atin. Nabubuhay muli tayo sa Diyos. Dahil sa kasalanan, patay tayo. Pero dahil sa pagkikipag-isa natin kay Kristo, binuhay tayong muli kay Kristo. So nabubuhay tayo. Spirit. No? Nabubuhay sa atin. So sabihin, Pastor, paano yung mga taong hindi kumikilala? Well, body, soul sila. Yung spirit naghihintay. Natanggapin nila si Kristo. No? Okay? Huwag po kayong malito nun, no? So, ang pinaka-suggestion dito, build intimacy on purpose. Sa ating mga mag-asawa, sa inyo kanyang asawa, build your intimacy with purpose. Because the soul remembers. Married couple can be intentional. No? Make a good one. No? Not a bad one. No? Kapag ka mag-asawa na, no? Minsan naririnig natin, normal yung ganito. Yung mag-awa, yung mga... Hindi naiiwasan, but it is not normal. No, wag nating ino-normalize. Yung pag-aaway, hindi yan ino-normalize. Pwedeng maiwasan yan. Instead of building those pain memories, build a good memories together. No? Why dwell, no, doon sa mga masasakit na yun, sa mga painful, when you can build and make a good one? Di ba? That's why, sabi dyan, your body may leave the relationship, but your soul often stays attached. That is why God protects intimacy through covenant. So build intimacy on purpose. Point number 1. No? Sex unites more than two bodies. Yung ating binasa kanina sa 1 Corinthians 6:16, yung kapag nakapag-isa tayo sa prostitute, nagiging kaisa na nila tayo. Yung Biblia, itinuturo niya na yung sex is not just physical friction. Kapag daw yung tao, no, nagniniig, it's not only skin to skin. It's not only skin touching skin. You are also uniting your emotions, your history, your spiritual life,
and even your future. No? Ha? Parang tinuro lang ni Sir Matt, no? Yung discipline. It prepares you for your future. The same, no? Sa ating sexual activities. Naapektuhan nito yung ating kinabukasan. Kaya yung iba, nakita niyo yung iba, yung psychological state ng mga taong nare-rape. Hindi na sila ganun na hindi na sila ganun ka peaceful. Ang isipan nila parang ang baba ng tingin sa kanila ng kanilang kapwa, yun yung pakiramdam nila. Ang tingin nila na para bagang hindi laging safe. Lagi silang distant sa kanilang kapwa, especially sa opposite sex. Kasi nangyari sa kanila yan. Sa Bible, i-design ito ng Diyos within the bound of marriage. No? Sex unites more than two bodies. Of course, hindi lang siya parang exchange of pleasure. It is also an exchange of lives. Palitan din to ng buhay. That's why God designed sexual intimacy to express complete covenant. No? Tayo paano tayo nagiging intimate sa Panginoon? Nagiging intimate tayo sa Panginoon, of course, through devotion, reading His words, prayer, di ba? Nagiging intimate tayo sa Panginoon and doing His will. Ang Biblia, hindi siya gumamit ng tinatawag na one night. Ang ginamit ng Biblia ay one flesh. That's why sex unites more than two bodies. Sa Genesis, sabi dyan, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh. No? So yung ikakasal dito sa December, magiging one flesh na kayo. Ganon din kami. No? Ganon din sila ng mga mag-asawa. They are one flesh. So God's design was never temporary. Hindi yan temporary. It's intimacy. That's why kapag kinakasal, may sumpaan. Di ba? Till death do us part. Ibig sabihin, kamatayan lang ang magpapahiwalay sa inyo. No? So kung gusto nyo maghiwalay, kailan patayin nyo? Kailan patayin yung isa? No. Paki-strike. Sorry po sa mga nanonood. Ano lang po yun. Joke lang po yun. Huwag niyo pong seryosohin yun. No. Strike out it sa record. Please. So, ibig sabihin, till death do us part. Kamatayan lang magpapahiwalay sa inyo. Kamatayan lang magpapahiwalay sa isang mag-asawa. Because God's design for intimacy is not temporary. It is a lifelong covenant. No? So, kayo pa rin ang magiging magkasama sa finals. So, important things to remember, physical intimacy always carries emotional and spiritual weight. No? So, kapag yung sa mga intimate nyo, actually napakaganda ng isang kapamilya kapag nakikita din ng mga anak ninyo kung paano kayo nagmamahalan. Kasi sila din nagiging mapagmahal din eh. 'Di ba? Nagagayan nila 'yon kumbaga na-adapt nila yung ganong kultura kapag yung mag-asawa, no, intimate. Of course, hindi niyo napapakita yung paglalabing-labing niyo, pero how you treat your husband, how you treat your wife, na-adapt 'yan ng mga bata. At sila din nagiging mapagmahal din. Hindi sila nagiging violente. You know, God designed sex to do three things at once. One body, physical pleasure, and health. Sabi ko nga nung una, sabi nga ng mga scientists, even the medical practitioners, sex is healthy.
Parang nag-exercise ka daw nito. But sex also can destroy your body kapag hindi tama. Physical pleasure and health, then one soul, emotional intimacy, knowing and being known. Nakikilala nyo, isinishare nyo kasi yung buhay nyo sa isa't isa. And then one spirit, covenant before God. Yung ating espiritu nagiging isa kasi napapagtibay na ito yung ating covenant. So when you pull just the body part out and the other two strands feel the tension. Kaya nga yung sex outside covenant feels empty. No, kapag yung sex ginawa mo ito sa iba outside the covenant, you feel empty. Iba din yung emotional mo. Iba yung emotional impact sa iyo. But sex inside covenant with distance, no? The same is true kapag kayong, yes, nasa covenant nga kayo, pero distant naman kayong dalawa, it feels painful, no? Minsan mag-iisip, sino kaya ini-imagine nito? No? Sino kayang, no? Dapat nandun yung intimacy. Okay? So, just bear with me. Medyo mabigat din tong ating topic na to. Ganun din naman sa mga single, sa mga boyfriend, girlfriend pa lang, para mas maunawaan ninyo hanggang saan lang ba yung limitation ninyo at hanggang saan yung dapat nyong i-pursue. No? Maganda din itong paalala sa atin. Point number 2, the soul remembers what the body experiences. Naaalala ng ating konsensya, ng ating isipan. Your body might move on quickly, but your inner life keeps a record. Naaalala. God didn't separate you into parts. No? Hindi tayo, kumbaga parang na-dissect tayo. Hindi tayo separated sa ating soul. No? Sabi ko nga kanina, yung ating katawan, iisa lang siya, pero nasa tatlo. Diba? Body, soul, and spirit. But one body. So kung ano yung ginawa sa physical, naaalala yan ng spiritual. Naaalala yan ng soul. Hindi, kumbaga sabi nga ng Bible sa Psalms 32:3, yung nararamdaman ng kalingkingan, nararamdaman ng buong katawan. Yung sakit ng kalingkingan, no? Lalo na pag masakit ang ipin mo, sino ka-experience dito masakit ang ngipin? Hindi mo alam kung buong ulo mo yung masakit, no? Kaya minsan pagka pumunta ka sa dentist, tutok-tukin pa ng dentist, anong masakit? Ito ba? Ito ba? No? Pero alam na dentist kung ano na yung nagkakos ng sakit. Ito ba yung ngipin mo? Hindi mo nakita, bunot na pala. No? Kung ano yung nararamdaman ng kalingkingan, nararamdaman ng buong katawan. That's why kapag ka may abuse, no? May abuse, minsan nagagalit tayo sa mga partners natin sa spouse natin, no? Yung kanilang memory retention doon sa mali. 'Di ba? Ang tagal mo nang ginawa ng mali na yun, pero naalala niya pa rin. No? Pero kapag ka yung may tama kang ginawa, minsan madali makalimutan. You know why? Kasi ito yung nagbibigay ng pain sa kanila. So, as a man, kailangan kailangan maging maingat tayo. No? Minsan sasabihin, ikaw talaga ganito ka, no? Minsan yun na yung nagiging cause ng pag-aaway. Yung mga mali na hindi malimutan kaagad, no? Kasi naalala ito ng kanilang soul. Maaari ng katawan, sa iba naman ng mga tao, kaya may tinatawag na multiple identity. You know why? May mga painful experience sila, gusto nilang kalimutan. Ang ginagawa nila para makalimutan ito ng isipan, nagde-develop sila ng panibagong personality. So dahil bago na yung personality, ang isip nila ibang pagkatao na sila.
So, nagde-develop sila, nagkakaroon ng multiple personality. Okay? Pero mahabang usapan pa yan. Pero dahil nga sa abuses, sa mga painful experiences na hindi makalimutan ng soul, nagsuswitch sila sa ganon. Subukan nyo yung isang good hug from spouse after ng hard day's work, no? Si Sir Matt at saka magkasama kayo sa work no? Hindi kayo magkahiwalay. So pareho kayong hard day's work. Siya lang. So pag ginakap no, binigyan mo ng hug, no? Parang it feels better, 'di ba? Parang nakakawala ng pagod, no? Pero kapag kayong pagod na siya maghapon sa trabaho, na late lang ng uwi, bigla mong tinanong, "Oh, saan ka galing?" Pero concern ka lang naman. Concern ka lang naman. Saan ka galing? Parang, ano ba yan? Pagod na nga ako sa trabaho. Ganyan pa mga tanong mo. Yan, umpisa na, no? Hindi nakakain. Naghanda ka pa naman, nagluto ka pa naman na masarap. Pero dahil mali yung line of questioning, pero kapag ka, oh, kumusta? How's your day? Yung mga ganun. Parang ang sarap pakinggan, di ba? Parang, sige, late na lang uli ako bukas uuwi. Kasi masarap yung tanungan, no? Pero pagka betrayal, no? Napakasakit, hindi niya yun malilimutan. You know, dahil yung ating isipan, nagko-contain ito. Nag-i-store ito ng maraming experiences. Kaya nga may tinatawag na, sa mga sports, may tinatawag na muscle memory, na kapag pinapractice ito palagi ng ganon. Yung ating isipan, yung ating konsensya, naglalaman din ito ng iba't ibang emotions. No? Hindi lang ito parang sinasaktan ka na katulad ng diniscuss ni Sir Matt kanina na parang tinutusok yung puso mo. No? It contains different emotions. That's why kapag ka laging nararamdaman ito ng katawan, naalala ito ng ating emotion. Sabi sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. No? Katulad nga ng mga na-discuss natin ng mga nakaraan, ang ating puso, para itong siyang, ano ba yung sa computer? Dito, yung CPU, parang ito yung CPU natin. Nai-store lahat dito sa puso natin. At kuminsan, kung ano yung laman ng puso mo, sabi ni Sir Matt, yung impulsive buying, kasi gusto mo, sayang yung nabili ko nung sale nung nakaraan. Hindi ko gusto yung sapatos. Uy, sale uli. Sana makabawi ako ngayon. No? Anong tanong sa'yo? 20 ba yung paa mo? Alam ko hanggang 4 lang yung paa eh. Ang dami mo ng sapatos na naka-stock, no? May pang everyday ka, Monday, Tuesday, Wednesday, no? So, buti na lang hindi mo nasusuot na magkaiba na pala, no? Magkaiba na pala yung magkaiba na pala yung pares ng sapatos mo. So sabi diyan, above all else, guard your heart. Ganun din sa puso natin. Kailangan mabantayan natin yung puso natin. Sino ba tinitibok nito? No? Of course, number 1 ang Panginoon. Pero sino ba pangalawang itinitibok nito? Baka mamaya iba na yung itinitibok. Guard your heart. Dahil ipinapakita nito kung paano tayo nag-care, ipinapakita nito kung paano tayo nakikitungo, ipinapakita ng puso natin kung sino ba yung pinapriority natin. Okay? So, sana naman walang magagalit, no? Kanina gusto ko ring magalit eh. Kaya lang, wala eh. Sa pool talaga ako kanina lahat eh. Pagpunta ko sa kanan,
Ang daming sibat eh, no? So, ganun din yon sa atin ngayon. At least ito yung mga paalala. And then, important things to remember, temporary pleasures can leave permanent memories. No? Baka sabihin nyo, one night stand lang naman eh. Tinikman ko lang. No? Yung sa iba, kumbaga parang ang tingin nila ulam. No? Di ba? Tumikim lang naman ako ng adobo kasi lagi ng sinigang. No, hindi ganon. Opo, bad po yun. Thank you. Hindi ganon. Kaya nga, temporary pleasure can leave permanent memories. So, choose wisely yung mapapangasawa mo dahil forever na yan. Till death do us part na yan. Point number 3. Sex can create attachment without true love. Naniniwala ba kayo doon? Minsan, no, nagkakaroon tayo ng tinatawag na emotional connection. Minsan, attraction. But it doesn't mean it's love. Buti pa siya, naiintindihan niya ako. Yung asawa ko, hindi ako naiintindihan. Aray. Nagkakaroon kayo ng emotional connection. Minsan, akala mo love yun. No, it's not love. Pwede kayong magkaroon ng sexual activities without the true love. Kasi meron kayong tinatawag na emotional attachment, no? Yung paghanga mo. Kaya maraming tao yung nag-i-stay sa unhealthy relationship because they make mistake bonding of love. Akala nila pag-ibig na yun. That's why you have to make sure. No, sa atin dito, ikinasal na, may asawa na, yung iba ikakasal pa lang, naghahanda. Sa mga ikinasal na, tingnan mo yung partner mo, yung spouse mo. Pasalamatan mo ang Panginoon. Siya ang binigay sa yung partner. Ganon din naman doon sa mga mag-aasawa pa lang. No, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Tingnan mo yung partner mo. And then make sure sa puso mo na yung ibinigay sa Lord, gusto ko ito na habang buhay. Kung wala ka pa na partner, wala ka pang boyfriend, wala ka pang girlfriend, if you are a man, wala ka pang girlfriend, Lord, nilikha mo si Adan, binigyan mo siya ng Eva na kanyang poprotektahan at itataguyod. Ganon din naman sa akin, bigyan mo din naman ako ng Eva na aking mapoprotektahan at matataguyod. If you are a woman without boyfriend yet, nilikha ng Diyos si Eva para kay Adan to become a suitable helper. Anong ibig sabihin? Ang prayer mo, Lord, sana naman bigyan mo ako ng boyfriend, no? Ako na lang yung hindi ganon. Ang prayer mo, Lord, bigyan mo ko ng lalaki na aking matutulungan to develop his spiritual life na patuloy maging close sa'yo. Make me a suitable helper to that person na ibibigay mo sa akin. Amen? Nilikha tayo ng Diyos, of course, biology, dinisign tayo ng Diyos. And God wired us the bond through intimacy. So during sex, our bodies release oxytocin at saka dopamine at vasopressin, no? Tinatawag nila ito ng mga scientists na bonding chemical. So nagkakaroon tayo ng bond. Nagkakaroon kayo ng bond. And the Bible calls it becoming one plus. So even if there's no commitment, no character, no covenant, your body and soul still start to attach. No? Yung iba, nade-develop sila, eventually nagiging love na. No? Kaya yung iba,
after a year ng pagsasama, ng pag-living together, nauunawaan nila and then decide to marry. No? Pero mas maganda kung marriage muna bago kayo bumuo ng pamilya. And then from the start. No? Pero kung nakapagbuo ng pamilya, wala pang marriage, okay din naman. No? Na kailangan pumunta pa rin kayo dun sa marriage. No? Ang Diyos naman natin hindi naman siya ganun kumbaga, yes, stricto ang Panginoon, huwag ka na magkasala. Pero nagbibigay din siya ng pamamaraan para mailagay mo sa tama ang kalagayan mo sa buhay. Sabi sa Jeremiah, "The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it?" Deceitful daw ang puso. Parang pagbilian deserve ko naman to. Treat ko lang naman to sa sarili ko. Ganyan ang puso. Minsan i-justify ng puso natin yung mga mali nating ginawa. Bawi na lang next time. No? In relationship, sasabihin ng puso, no? Hindi ko lang yun. Fling ko lang yun. Hindi, ganito lang yun. Sumubok lang ako. Sasabihin ng puso. Kasi i-justify ng puso natin yung mali nating ginawa. Kaya sabi ni Jeremiah, ito'y patungkol sa worship. No? Kung paano mag-worship, kung paano lumapit sa Panginoon. Na kung paano yung mga Israel, kung bakit niya pinapayagan na sakupin sila ng Babylon. Sabi ng Panginoon, yung heart is deceitful. Kasi ayaw siyang pakinggan ng hari, ayaw siyang pakinggan ng mga Israelita dahil mali daw yung pinaprophesy niya. Bakit siya nagpa-prophesy na ang Israel ipapasakop sa Babylon? May mga prophets na sabihin, mananagumpay tayo. No? That's why the heart is deceitful. Even sa ating mga ginagawa, minsan justify natin. Dapat mag-take tayo ng responsibility. Kailangan manindigan tayo sa tama. Yes, mali. Accept natin mali tayo. Lord, nagkamali ako. Patawad. No? Huwag natin ipagtanggol pa yung mali nating nagawa. Nawala na yung kopya ko, nawala na yung kodigo ko. Ayun. So, important things to remember, strong emotions do not always means God's will. No? Naalala nyo sa Genesis, yung mga tao, nagkaisa sila. Gawa tayo ng tore. The Tower of Babel. Para maabot na natin ang Diyos. So, nagalit ang Diyos sa kanila. Ano nangyari? Dinistract ng Diyos yung kanilang isipan, maging yung kanilang pagsasalita. Naging iba-iba na yung lingwahe nila. Hindi na sila magkaintindihan. No? Hindi na sila magkaintindihan. Strong emotions, hindi ibig sabihin nagkasundo tayo, kalooban na ng Panginoon yun. No, hindi po. Dapat kung ano yung kalooban ng Diyos, yun yung pagkasunduan natin. Yun ang gagawin natin. Amen? Point number 4. Yan, makakauwi tayo maaga. What enters the body also shapes the soul. No? Sabi diyan kung ano yung pumapasok, no? Jesus taught us to guard what enters our lives. Kung ano yung pumapasok sa ating buhay. No? Sabi nga, kung ano yung finifeed mo sa'yo, magiging ganun ka. I-feed mo yung sarili mo ng inggit, anong mangyayari? Bukod sa magiging inggitero ka, magiging ungrateful ka. Lagi mong titingnan yung sarili mo. Bakit ako na lang palagi? No? Kasi naiinggit ka. Bakit sa akin maliit lang? No? Sa kanya malaki. Parang yung dalawang tao. Naghati sila nung kanilang kinita. Naghalit yung isa. Sabi niya, dinadaya mo ko. Bakit mo nasabing dinadaya kita? Kasi maliit lang na calculator yung ginamit mo. Kaya dinadaya mo ko. Akala niya dahil maliit yung napagpartihan nila, dahil doon sa calculator na maliit,
Hindi niya alam malaki o maliit yung calculator, the same lang din yung magiging computation nun, yung hatian. Sabi niya, dinadaya mo ako, maliit na calculator lang ginamit mo para sa akin. So what you feed, sa isipan mo, magiging ganun ka. Kung ano yung gusto mo laging makita, no? Gusto mo laging makita ng flesh, even sa pag-scroll, sa pag-search, gusto mo lagi flesh. Yung ano lagi gusto mong marinig, gusto mo lagi makarinig ng chismis, makarinig ng ganito, no? Nung mga lustful words, yun lang gusto mo laging pakinggan. Ayaw mo nang inire-reject mo yung mga katotohanan. Your mind, your imagination, kung ano yung finifeed mo dyan, parang algorithm yan, no? Sa social media. Ito lagi yung mangyayari sa'yo. So you feed yourself with pride, with ungrateful hearts, with anger. Yun lagi. Yun lagi ang magiging isipan mo. But if you feed your eyes with gratitude, ears with truths, your mind with the Word of God, your imagination, no? How you accomplish your God's mission, then eventually, godly living and godly character, yun yung magmamanifest sa'yo. Yung emotional affairs natin, mas nagiging healthy kapag finifeed natin ng katotohanan yung ating mind. Sa Galatia chapter 5 verse 16 sabi diyan, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desire of the flesh. Diba? Kanina, diniscuss ni Sir Matt yung fruit of the Holy Spirit. Peace, health, love, endurance, patience, self-control. No? Ngayon naman, sabi dito, lumakad daw tayo sa pamamaraan ng banal na Espiritu. At wag daw natin i-gratify yung desire ng ating flesh. Yung sexual relationship natin, dapat sa wife lang natin o sa spouse lang natin. Kailangan the Word of God and the work of the Holy Spirit, ito yung naglilid sa atin, not the work of the flesh. So whatever repeatedly enters your life, eventually shapes your soul. No? So warning, do not feed your mind with these negative thoughts. Do not feed your minds with lustful activities. Do not feed your mind with anger, but instead, feed your mind with the Word of God and His truth. And last point, Jesus can restore what sin has damaged. Sabi ko nga kanina, compose tayo ng body, soul, and spirit. Nung magkasala, namatay yung spirit natin, bumalik ito sa Panginoon, pero nung bumaba si Kristo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, nabuhay siya muli, sabi ng Biblia, sino man yung tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, sabi sa John 1:12, binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Acts 4:12, walang sino mang binigay sa silong ng langit na ikaliligtas, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Kristo. John chapter 14 verse 6, Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Nung makipag-isa tayo kay Kristo, ang Holy Spirit nagmanifest, bumaba sa atin. Muli siyang nabuhay. That's why Christ redeemed us. He restores us sa pamilya ng Diyos. Jesus can restore what sin has damaged. He loved us even when we were still sinners. No, sabi nga niya,
Ano man yung mga painful past natin, painful experiences, God can turn it into a blessing. No? Maraming mga psychologist ngayon, maraming mga inspirational speaker ngayon, ginagamit nila yung kanilang past. For example, yung anak ni Pastor Tanchi ng CCF. Nakilala niyo siya, yung babae. She was raped before. But she is using that experiences to inspire other women, especially yung mga naganungan na rape. How God can restore them. Well, maybe we have painful experiences, merong sexual abuses, but your story doesn't end there. Hindi dyan nagtatapos yung istorya nyo. Diyan magsisimula ang inyong magandang istorya kapag ibinigay nyo at isinuko nyo yan sa Panginoon. Sabi ni Haring David, Psalms 23:3, napakaganda nito, Psalms 23. Sa verse 3, sabi diyan, He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. He restore my soul. The Lord is my shepherd. I shall not in want, sabi niya doon. Ang Panginoon Diyos, ito yung kanyang specialty. Especially ang ating Panginoon Kristo. To restore everyone who is lost. To restore to Him. I-restore ng Panginoon. Hindi tayo kailangan ng lumakad sa kahiyan. Hindi na tayo dapat lumakad, no? Na mababa ang tingin sa sarili. Nagkakaroon tayo ngayon ng dignity with God dahil nire-restore tayo ng Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung naging experiences ng iba sa mga nanonood, sa mga nandito. But this is one thing sure. God will restore you sa kanyang piling. A clean slate. Hindi ka na niya tinitingnan sa iyong kamalian, kundi tinitingnan ka niya ng buong pagmamahal. Ang response, ipagkatiwala din natin ang ating buhay sa Kanya at lumakad tayo sa Kanyang mga katotohanan. Important things to remember. Sin may wound the soul, yung kasalanan. But Jesus can restore the soul. I-restore niya tayo. So, key truths. Sex was never created to be casual. It was created to express covenant. You cannot separate your body from your soul. No? Na physical. No, hindi yan physical lang. When you share one, the other is affected. That is why God commands purity. Not to remove joy, but to protect the deepest parts of who you are. No? Kaya nga, kapag mayroon na kayong sa mag-asawa, no? Nandun kayo sa intimate moment nyo, you enjoy. Hindi parang yung mabilisan lang na, tulog yung bata, gawin na natin to. No? Ano to? No? Parang tumataka. No, you enjoy. And you honor God. Because that is God's blessing designed for you. Final reminder, protect your soul as much as you protect your body. Protektahan daw natin yung ating kaluluwa, yung ating espiritu. Your body is temporary. Kapag ka namatay yung mananampalataya, pag namatay yung mananampalataya, yung body niya magde-decay, may iwan dito sa lupa. Sabi nga, from dust to dust. No? But your soul and your spirit goes together
babalik siya sa Panginoon. Pag hindi ka manampalataya, pag wala ka kay Kristo, no? Ito yung sinasabi ng Biblia. Yung body mo madidecay, your soul mapupunta sa hell. Kasi walang espiritu na babalik sa Panginoon. Okay? So, protect your soul as much as you protect your body. Your body is temporary. Your soul is eternal. Do not give either of them away cheaply. Honor God, honor yourself, honor your future spouse, honor your covenant, because every choice you make today will shape the person you become tomorrow. Let's declare this. 1, 2, 3, go. Today, I declare that my body is not for casual use, but for God's purpose. I will honor God with my body because I know my soul is valuable. I reject lust, impurity, pornography, emotional compromise, and sexual sin. I choose purity over pleasure, covenant over conveniences, holiness over compromise. If my soul has been wounded, I believe Jesus will restore it. I will guard my eyes. I will guard my mind. I will guard my heart. I will guard my body because my intimacy belongs to God and my soul belongs to Him. In Jesus' name, amen. And thank you and God bless you all.